Magutin lang natin yung mga madalas nating makitang comment sa mga kabady natin na nagtatanong. Ulam natin mga buddy, sinigang na sabaw. Ito, santo ko. Anak ka! Nagka-pressure yung kamatis. Tignan mo sa bugan. Gano'n yun? Marot pa yung kamatis. Nagka-pressure yun. Anak ka! Yes. Mahal ka na, no? TV. Tukod lahat eh. Tukod. Init. Ito sa kubo. Kung bibiliin tayong pera. Bibiliin tayong pera sa kubo. Init eh. Susort natin yung pera. Susort natin yung pera. Bago i-pa-order. Pupuno na yata ang biya. Lagyan natin ng ano. Oo, lagyan na ano. Lagyan natin ng pulbo. Para maging certified. Dati, araw-araw sa gano'n yan. Naumay ako nun. Araw-araw bibili halo-halo.
Ano rin yun, di ba? Parang ganito rin. Init din yung ninyo. Summer. Babawi sa tag-ulan yan. Araw. Lumbog na naman kanyan. Ganap na naman ang araw. Tagal naman ng araw. Umaraw naman sana, kahit isang araw lang. Pagka umaraw, sana, ba't di kaya umulan kahit isang beses lang? Buto na naman yung fish pan. Hindi na makapasok yung isda ang bago. Pwede na tayo mga buddy. Kaya bumabanat pa. At alas 5 na ang oras natin. Trabaho natin. Doon mga buddy, mga hanggang tanghali siguro bukas. Tapos na yung dulo. Hindi mag-grass cutter ngayon. Gawa ng basa pa. Bagong patubig lang, katatapos lang kanina. So, ayan na. Malinis na yung ating kalamansian. Tag-araw mga kabady, dapat hindi nga namin gagrass cutterin muna para hindi ganun kabilis matuyo yung lupa. Pagkaya niya kapapatubig lang, tuyo na. Kaya lang mga kabady, nag-i-spray kasi tayo dito every 4 days dahil merong mga bunga maliliit yan na inaalagaan natin. Ang kaso nga mga kabady, nakakatakot mag-spray dahil yun nga, medyo makapalanda mo dahil hindi natin alam kung ano yung aabutan natin sa baba or sa ilalim pag tayo nag-i-spray. Kaya di balik ako magpatubig na lang tayo lagi. Total ay naka-solar naman tayo. So, linisan na natin at nakakatakot mga kabady. Mahirap na, di ba? Kung yung malinis nga na ganyan, nakakatakot pa rin kahit paano, yun pang madamo. Kaya ayan mga kabady, hanggang tanghali bukas tapos na namin yung dulo. Kaya lang pala mga buddy, hindi tayo makakalusong bukas gawa ng luluwas tayo mamaya. At mamaya rin ay mag-overtime pa tayo. Pipitas tayo ng kamatis. Kanina nakabenta tayo ng 27 kilos. So ayan, nakabenta tayo ng 400 pesos. Not bad mga buddy. So yun, tatamnan ulit natin ng kamatis papunta naman ng Tagulan. Baka sakali sa Tagulan ay makachamba na tayo, maka-tiyempo ng press show. Magutin lang natin yung mga madalas nating makitang comment sa mga kabady natin na nagtatanong ano daw yung spacing natin dito sa kalamansi, at karaniwang nakikita ko rin sa comment natin kung ilang taon na yung kalamansi natin. Ito pong tabing kubo natin mga kabady, ayan po yung kubo namin dyan. Ayan yung puno. Doon sa ilalim ng puno na yan, dyan po nakatayo yung kubo namin. So ito yung kalamansi natin dito sa tabing kubo. Ang edad po nito mga kabady ay 3 years and 5 months. 3 years and 5 months na po ang edad nito. 3 years po siya nung November. So ayan. Tapos ang spacing po nito, sana po ay mapanood ng mga kabady natin na nagtatanong about nga doon sa dito sa kalamansi natin. Ang spacing po nito ay 3 meters by 3.5 meters. So paano yung 3.5 tsaka 3 meters na yan? Dito sa ganyan kasi linya niyan mga ba, ganyan ang row niyan diretso papunta doon. So ang linya niyan ganyan. 3.5 mula sa puno na yan or sa puno na to mula dito papunta dito sa kabila, ang sukat po niyan ay 3.5 meters. Dito naman yung pagitan naman nila, yung distansya naman nila ay 3 meters naman mula dito sa isang puno papunta dito sa isang puno. 3 meters po ang pagitan niya. Kaya po siya ay 3 meters by 3.5 meters. Okay. Tapos yung kalamansi naman natin sa extension, 3 taon po siya. Anong petsa ba ngayon? Sakto 17 ba yun o 23? Basta ngayong April mga kabady. Kung hindi 23 yon ay 23 nga ba o ngayong araw 17 mga kabady, ay 3 taon ang edad ngayon ng ating kalamansi sa Lucky Farm Extension. Yun naman po ay 3 taon. Ito naman po ay halos 3.5
years old itong kalamansi natin na to. Pero yan, sariwa-sariwa pa rin mga buddy, at hindi pa naglalaglag ng masyado na dahon. Siguro pagtungtong ng 4 or 5 taon. Kaya kung mapapansin nyo mga buddy, malabo pa. Kita nyo, madahon pa siya mga buddy, hindi pa siya malinaw. Pag kasi nagtagtag na ng dahon yan, kitang kita mo na yung loob niyan mga buddy. Sa ngayon kasi hindi pa, ano pa siya, madahon pa oh. Baga, sariwa pa. Ayan. Tapos yung sinasabi ko mga kabady na medyo sandy soil lang gusto ng kalamansi, hindi naman po literal na buhangin mga kabady. Ang ibig ko pong sabihin ay hindi po pagkit o yung malagkit ng lupa. Kailangan po mga kabady yung buhaghag siya. Yung buhaghag siyang ganyan oh, na may halong banlik. Ito kasi mga kabady may halong banlik ito, kaya medyo sandy. Medyo sandy soil siya mga kabady. Kaya magandang bumulas kasi yung kalamansi pagka gano'n ng lupa, yung medyo alag o yung buhaghag ang lupa. Huwag yung pagkit mga kabady o yung makunat na lupa. Yung 'di ba sa normally kasi mga kabady, yung pagkit na lupa o yung malagkit na lupa, yun yung mga pinagtatamnan natin ng ng halimbawa mga palay, ganyan. Makunat kasing lupa na yon. So sa ganun kasi tendency na mabagal magbaba ang tubig dahil nasisiksik siya mga kabady kumpara sa buhaghag na lupa. Pag pinatubigan mo siya ngayon pamaya-maya, hupa na yung tubig niya, nasipsip na. Ano? Kasi pag sinasabi natin na ang prepare ng kalamansi na lupa na tatanan mga kabady ay yung sandy soil, akala nila yung talagang literal na buhangin. Hindi po literal na buhangin mga kabady. Mahihirapan po kayong magpabuhay ng ganun. Yung isang kliyente natin mga kabady ay ganun yung pinagtamnan niya, medyo buhangin. Although hindi pala medyo, buhangin talaga. Pero ngayon nakasurvive naman. Kaya lang sa ngayon mga kabady, pinamaintain na natin ng patubig. Dahil lalo ngayon mainit mga kabady, ay talagang kailangan kasi maaari o pwedeng mamatay yung kalamansi pagka gano'n, pagka hindi naalagaan ng maayos. So ayun, sana nasagot ko yung katanungan ng mga kabady natin na madalas kong napapansin sa mga comment natin, mapa YouTube, mapa Facebook, natatanong nila yan. So yun po ang spacing natin mga kabady. Pakikita ko muna sa inyo mga kabady yung isang puno natin dito na naninilaw noon. 2 puno to magkatabi, pero yung isa medyo nakarecover na. Ito yung isa, malayo ang itsura niya mga kabady kumpara dito tsaka sa mga katabi niya. Ayan. Ito nakarecover na mga kabady. Ito yung mas malala nun kaysa dito eh. Nauna tong nanilaw, sumunod dito. Pero ito mga kabady nakarecover na. Ayan na, medyo maganda, nagsariwa na ulit. Doon sa ni-spray nating fungicide mga kabady, ayan, medyo nakakuha pa sa gamot. Pero pagka kasi sobrang lala na mga kabady, yung putok na yung puno niya, kasi babad na ng nakatira na doon yung punggos mga kabady, na mahirap ng sugpuin mga kabady, or mahirap ng gamutin. Pagka ganun kasi ang gamot na lang doon ay putulin mo na para hindi na lalong kumalat. Lalo na mga kabady, kung yung isang sanga lang yung merong sakit, huwag na tayo manghinayang, putulin na natin para hindi madamay yung iba na wala pang sakit. So yun lang mga kabady. At kita sa bahay at pipitas kami ng kamatis. Si RJ pinakukuha ko na rin doon at maitinda ka ako ng maging pera. Tayo na, magdadala tayo sa Taguig. Magkakamatis muna tayo. Tinda muna tayo kamatis sa Taguig mga kabady. Luwas kami, sayang din kasi nandun na rin tayo kahit na sabi nga pang drive thru lang ni Marcos,
makabenta tayo, di ba? Or pambili lang ng pagkain ni Marcos, ka nga. Para kahit pa paano yung biyahe natin sulit-sulit, dahil yun naman mga buddy, ang presyo ng krudo ngayon o diesel o ang petrolyo natin ay napakamahal, kaya medyo kailangan meron tayong kahit pa paano may income pa rin kahit pa paano. Yung ano lagyan. Pero damit ko dyan malaki pag tanim talsik, dumi. Yo buddy, dito na tayo sa bahay. Basta tayo kamatis. Mga kamatis tapa. Pula na lahat. Pula na lahat Pero kahit pulang-pulo na siya mga buddy, makapal naman ang balat nila. Overtime na naman. Kahapon sumideline sa construction, ngayon kamatis na. Ginawa natin kahapon si RJ magbuhos mga kabad. Dala dun sa Taguig kahit dalawang crates. Si RJ kung ano mapitas niya sa kanya. Dalawang taon siya din. Kahit pambili lang ng ulam meron mga kabady, di ba? Buddy hinug lahat Jay! Hindi kaya salita dyan. Kahit sa kamarap hinug. Malulot langan. Isang crats na tayo mga kabady. Ilang crats ka na, Jay? Ha? Ilang crats ka na? Wala. Mapitas mo sa'yo. Mga 5 kaong ka dyan. Mga buddy wow, parang pugad. Ayan Jay, nasalita ka dyan. Hindi na ako nakaalis dito. Malalaki te 30 kilos lang yung order nun Pa? 30 kilos. Bali ano lang po yung 27. Gusto niya may manibalang daw dapat 45 kilos yun sabi ko wala nang manibalang, hinug na lahat. Maniba pagka po kasi yung sige ay maniba lang po. Oo, kasi pang tinda. Hindi na maili.
Pero ito, abot pa to ng ilang araw. Dahil ano naman to, makapalang balat. Ay mga napitas natin mga buddy. Yan. Yan pa. Yan pa. Pa dito buddy. Marami pa. Yan. Susuntukan. Oh, buddy. Kapeta pa. Tinapay. Mamaya.